Buong mundo ngayon, mga sangkay, naninilikado daw na magkaroon na naman po ng panibagong pandemic. Hello guys, this is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At eto nga po, pag-uusapan po natin ngayon ang isa sa matunog na pinag-uusapan ngayon no sa international. Ito po ay yung patungkol sa pagkalat na naman po ng panibagong karamdaman na posible di umanong magdulot ito ng panibagong pandemya sa buong mundo. Tako, mga sangkay, matindi to. Kasi ngayon, naaalarma po talaga yung buong mundo tungkol po dito kasi marami na po ang tinatamaan. Pag-uusapan po natin ito anyway bago tayo magpatuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Kung ito po ay gusto nyo mga ganitong klaseng topic, no, patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo na related po sa Bible prophecy at usapan po tungkol sa Biblia, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, eto po ang balita. Eto kasi ang information na lumalabas ngayon. Mayroon pong outbreak. At eto po yun, mga sangkay. Marami daw po ang tinatamaan ngayon sa Central Africa. At ngayon, ang malala po dito, marami pong mga turista, no, ang tinamaan. At ngayon, nagkakaroon po ng panibagong wave ng outbreak na posible daw pong humantong, no, sa isang delikadong sitwasyon. At ngayon nga po yung WHO ay nagdeklara na po ng International Public Health Emergency. Dahil nga po daw, mga sangkay, sa nasa 80 na suspected na dahilan nga daw po ng kanilang pagpanaw ay mula po dito, mga sangkay. Ayan. So alam nyo, totoo talaga yung sinasabi ng Bible, mga sangkay, no, na sa huling mga araw, magaganap po yung mga ganitong klaseng bagay. Kasi sa Bible, may nakasulat po dito. Ayan. Sa Matthew chapter 24 verse 7. Nung tinanong po ng mga disipulo ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, kung ano ba talaga yung mga senyales ng kanyang pagbabalik o ng katapusan ng ating mundo. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 24 verse 7, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom." At ito ngayon, mga sangkay, ay nagaganap, no? Saktong nagaganap po yan sa panahon natin ngayon. At isa pa po dito sa mahalagang impormasyon, "And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places." Pero, mag-focus po tayo dito sa isa. Itong pestilences. Ano ba ang meron dyan, mga sangkay? Kung babasahin po natin dito, ito daw po ay pagkalat ng spreading ng isang katakot-takot na karamdaman sa iba't ibang panig ng ating mundo o sa isang lugar, mga sangkay, na tuloy-tuloy po ang pagkalat. At ngayon, mga sangkay, ito po ay nagaganap. At maraming beses na po ito nangyari sa ating mundo. Kumbaga, yung propesiya na ito, mga sangkay, na sinasabi sa Bible, na may mga kakalat nga po ng mga iba't ibang klaseng karamdaman sa buong mundo, ito po ay tuloy-tuloy at magpahanggang ngayon ay natutupad, mga sangkay. At ngayon, ito po yung balita. Tingnan po ninyo. May nakumpirma daw po na isang Amerikano na nagtatrabaho din po doon sa Congo na nagpositibo. Kita niyo yan, mga sangkay. Nagpositive po siya. At ngayon, ito na ang nangyayari. o WHO. Idineklara na ng World Health Organization o WHO bilang public health emergency of international concern ang lumalalang outbreak ng Lumalalang outbreak. So nagkakaroon po ngayon ng emergency warning sa lahat po ng mga bansa sa buong mundo. Dahil nga po dito, mga sangkay,
At huwag naman po sana humantong sa mas malalang sitwasyon. Alam nyo, yung pinaka-delikado dito mga sangkay, yung sinasabi nilang mas malala pa raw kaysa sa nangyari noong 2020 and 2019 na outbreak ng pandemya at that time. So, we all experience mga sangkay kung gaano katindi ang sinapit po natin ng 2020, no? Dahil po sa pandemic. At kapag naulit na naman po ito, tapos may gera pa, Diyos mio marimar, ano na pong nangyayari sa ating mundo? Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. So, doon po ito sa Africa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeklara ng ganitong antas ng alert ang Director General ng ahensya bago pa man magpulong ang Emergency Committee. Okay, so first time mga sangkay na nagbigay na po ng babala, no? Ng emergency alert itong World Health Organization. Dahil nga po dyan. So, ang ibig sabihin lamang mga sangkay, delikado ang sitwasyon ngayon ng buong mundo. Dahil po dito. At kapag kumalat po ito, good luck na naman sa ating lahat. Kasi, panigurado mga sangkay, magla-lockdown na naman. Magkakaroon na naman po ng higpitan po mga sangkay. Alam nyo, may mga conspiracy theory nga po mga sangkay na ito mga nangyayari, no? Ay planado daw po mga sangkay. 'Di ba naalala niyo yung Epstein Files? Nandun din po yung nangyaring pandemic noong 2019 and 2020 mga sangkay, nakasaad din po ang plano na 'yon. At nangyari nga po. Tapos eto na naman mga sangkay, pambihira. Pero higit sa lahat, no, na dapat po natin maintindihan. Ang Bible hindi po talaga nagsisinungaling mga sangkay. Tungkol po dito sa pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman sa ating mundo. Na sa huling mga araw daw po, sa panahon mga sangkay, na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, magaganap daw po ito. Nang ibig sabihin lamang, ang Biblia ay talagang nagsasabi ng totoo. No? Bago pa po maganap mga sangkay, nakasaad na po sa Bible. Kaya tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, pagigihan po natin ang ating pananalangin kasi hindi po ito biro, ito mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Medyo nakakabahala, but as long as we are serving the Lord, wala po dapat tayong ipag-alala. God is in control, no? Lahat ng bagay ay kontrolado ng ating Panginoon, at kung ano man ang nangyayari sa ating mundo ngayon, ito po ay kalooban niya. Paalala that we are living in the last days. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.